Magandang araw mga kaibigan. Ito, magandang balita itong pag-usapan natin. May napanood akong vlog ni Edgar Mejorada. Isinare niya yung interview sa kanya ng mainstream media kay Cardinal Berilio David. Isa po si Cardinal David sa 5 Filipino cardinals, yung buhay. At nakaka-inspire na nagsasalita na ang mga leaders ng Roman Catholic sa nangyayaring hindi maganda sa administrasyon ng Marcos Jr. Lalo na, pinuntirya, nabanggit ng Cardinal David yung ayuda na hindi dapat gawin, yung ayuda na yan. So, salamat po sa pagsasalita ni Cardinal David. Okay, pakinggan natin itong interview ito at bigyan natin ng reaksyon. A poor country. We're a very rich country. And we're very endowed, and our people are regarded very highly in many different countries. And why Filipinos would always think of going abroad, migrating, or becoming an OFW as a way out of poverty is very disappointing. The fact that people... Yan, very disappointing, sabi niya. Bakit ang ating bansa endowed with so much natural resources? Tapos tayong mga Pilipino endowed with so much talent, skill, sipag, na pinag-aagawan tayo sa iba't ibang bansa, gusto nilang magtrabaho tayo doon. Bakit lumalabas ang Pilipino mag-OFW? Kasi nga, masama ang pamamalakad sa ating bansa. Yun ang punto ni Cardinal David. Salamat po, Cardinal David, sa inyong pagsasalita. Agree ako dyan. Very disappointing. Kung maganda lang sana ang palakad sa ating bansa, hindi naman kailangan lalabas pa ang Pilipino magtrabaho sa labas ng bansa. Problema ay walang kokonti ang namumuhunan sa atin dahil masama ang sitwasyon sa ating yung sistema sa ating bansa. People are not able to see hope, right here in our country. That's disappointing. That means something's very wrong with our system. Wrong. And we have to address it. And I would not give in to hopelessness. I do not think we are hopeless. Because we should not stand back. We have to be proactive in solving these injustices in our society. Yeah. Because, if people become very resentful about injustices, you would expect more violence. And yan, delikado yon. If people become more resentful, yung dismayado na ba sa mga injustices na nangyayari, baka magresulta ng violence. Agree ako doon. Sana maiwasan ang violence kasi walang maidudulot na maganda sa bansa pag ang mga tao mag-resort sa violence. Gone were the days na yung nangyari panahon ng Cory administration, hindi maganda yun. Yung military adventurism na may nagbuwis ng buhay dahil resentful ang military nun, mga series of kudita, hindi maganda yun. Sana hindi maulit dito sa kasalukuyang panahon. That's very sad because you cannot solve, you cannot come up with a genuine social change through violence. And so how do we do it? I think by raising the level of education of our people and empowering them to really participate in nation building. And it is possible. And the clergy, educating Yes. our kababayans. Yes. And we're part of that because education isn't something you get only from school. But they say, Cardinal David, that the clergy should stay out of politics. Yeah.
well, out of politics in the sense that governance is not our cup of tea. But we're spiritual and moral leaders. And in the context of spiritual and moral leadership, I think it is our duty to raise the consciousness, the awareness of our people about, their proper participation in nation building. And So, agree ako doon sa sinabi ni Cardinal David na yung separation of church and state nami-misunderstood. Meron talagang role ang simbahan to educate their members. Kasi hindi lang spiritual ang connected ang spiritual at physical aspect ng buhay ng tao. So, yung ginawa ng Iglesia ni Cristo, yun, nagrally, supporting for peace, unity. Ganon. So ito, sabi ng cardinal na educating their members, magsasalita lang sila para ma-aware ang mga Catholics na ganito ang nangyayari para ang mga members ng Catholic Church, ma-aware, ganyan ba din, gagawa sila. And the best thing diyan is sa election. Na hindi basta-basta boboto ng mga tao na namimili ng boto, yung legal vote buying. Ano yan? Legal vote buying, yung ayuda. Pag ma-educate, maging mature ang mga voters natin through the church, through the pulpit, through the priest, bishop, pastors, palagay ko, may pagbabagong mangyayari sa ating bansa. Eleksyon talaga ang diyan magsisimula. I think we have a very wrong understanding of the separation of church and state. Separation of church and state should be really a basic distinction of roles. It's more a distinction of church and state. We distinguish between the roles of people in governance and the roles of people in church leadership. Those are two forms of leadership. And it's important to know the distinction, but we're serving the same people. Even Pope Francis said in 2023 that everyone must be a part of this political process for everyone's common good. Common good. Yes, Correct. yes. And that's what politics is about, by the way. It's the pursuit of the common good. Unfortunately, in our country, the direction of our politics is really patronage, the politics of patronage. And, it's like people are getting more and more used to the kind of politics that's dependent on ayuda. Yan na. As if you have to feel indebted to politicians if they give you a little bit of ayuda, when that all of that is taxpayers' money. Wow. And that's So, very clear. Ayuda, para magkautang ng loob yung tao para iboto sila. Pera pa rin ng taong bayan yun eh. Salamat po, Cardinal David. Sana marinig ito ng na huwag kayong magpasalamat sa mga mambabatas na namimigay ng ayuda. Hindi nila pera yan. Pera ng taong bayan yan. So, walang mangyayari. Band-aid solution yung ayuda na yan. So, speaking of ayuda, ito, namimigay tayo ng ayuda, kaya lang hindi yung band-aid. Pang long term ito. Ang kasabihan niya is, do not just give them fish, but teach them how to fish. Yan po ang ginagawa natin. Itong channel natin, meron tayong income, tumutulong tayo, namimigay ng ayuda sa Talandig Tribe. Hindi tayo nagbibigay ng pera sa kanila. Binibigyan natin sila ng livelihood, lakatan na seedlings. Tinuruan natin sila paano pagtanim ng lakatan. Bibigay tayo ng abono. Para pagdating ng panahon, mag-harvest sila ng lakatan nila, hindi na nila kailangan ng ayuda. Yun po ang sana dapat gawin ng gobyerno, yung totoong ayuda na hindi yung ayuda na pampolitika. Okay, panoorin nyo ang video na ito. Salamat sa inyong panunood. Kasama kayo sa pagtulong ng Talandig na tribo sa Bukidnon. Na po, bisitahin namin ang tinanim ni Norio na saging lakatan. Ito po.
Si Norio. Magandang hapon po, Norio. Maganda hapon. Oo, nag-abono kaya? Yes, Nag-abono mo. nag-abono Oo. sa saging ng lakatan. Sa isang buwan, ilan po mag-aabono? Kuan. Dalawa. Sa isang buwan, kadalawa mag-abono. Yes. Tuloy-tuloy po ang pag-aabono ninyo. Tuloy-tuloy yun. Sige. Ilang buwan na po napagtanim ng saging lakatan? Apat. 4 na kabulan. Apat na pong buwan ang tinanim ni Norio na saging lakatan. Ilang buwan po mamunga na kayong saging lakatan? Mga bulan ni sa Hunyo, murag naanay yung mga ani. 6 na buwan na karon. Mayroon ng bunga sa Hunyo. Yes. Oo. Norio, ano bang masasabi mo dahil sa tuloy-tuloy na pagsuporta kayo ng pagpananim ng saging? Ay, salamat ni Ma'am Teresa Tanyag sa pag-suporta nila sa among mga abono pinagi aning lakatan. Ug ingon man, lakit ang mga uban nagtanaw sa video, hinaot pa unta nga tuloy-tuloy unta ang iyang pagtabang sa amoa kay mas gwapo nga magkuan mi unya. Ikaduha, ang pasalamatan namo ang migbabayaw Ginoo nga pagkuan ani ni Sir Makanas among mga saging dire pagkuan nilang hinaot pa unta nga tanan nagdumala sa kuan ni Sir Makanas, hinaot pa unta nga magpadayon lang suporta kay tanawa ni among lakatan saka kaluwagon na sa lakatan kun dili siya mo suporta sa amoa. Maglisod gyud ni among saging katanawa. Kini nga ako dire nga saging mga dagko na. 200 na ni kapunuan ang niya dire. Ilan pong lahat na saging na tinanim mo na saging lakatan? Pila alam mo? 200. Lahat pong tinanim mo na saging lakatan, 200. Lahat. So marami. Ito. Sige. Yun lang po ang sabi mo, Norio. Ang saging Norio yang tinanim. So, okay yan.